Bukang liwayway na nang makabalik si Nick sa penthouse. Bitbit ang 2 box ng pizza na dinaanan niya pa sa kilalang pizza house na siyang request ni Krisa sa kanya kanina. Ang abogado na rin ang namili ng flavor noon. Mas maaga pa sana siyang makakauwi kung wala na siyang dinaan ng shop. Maingat niyang binuksan ang pintuan ng penthouse at nilapag ang 2 box ng pizza sa dining table bago patingkayad na humakbang patungo ng silid upang tingnan kung hinihintay pa rin siya ng dalaga. Niyakap siya ng mainit na dilaw na liwanag mula sa bukas na bedside lamp ng kwarto nang buksan niya ang pintuan noon. Nagdagdag yun ng konting init sa malamig na klima mula sa labas ng kanyang bahay. Sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang labi nang makitang mahimbing na ang tulog sa kama ni Krisa. Bagamat maingat ang bawat galaw niya, nang pumasok ng silid, nagising pa rin si Krisa na saglit pa lang doon na iidlip nang takay niyang lumapit sa gilid ng dalaga upang bigyan ito ng halik. Nandito ka na pala, Nick. Pupungas-pungas ang mukha ng dalaga na naupo. Isinandal nitong likod sa headboard ng kama habang hindi pa rin inaalis ang paninitig ng nangahapdi at inaantok niyang mga mata sa mukha ng bagong dating na binata. Walang hiyang nag-inat na siya at makailang beses naghihikab sa harap ni Nick. Kamustang lakad? Pausang tinig niyang tanong na muling napahilamos na isang palad sa mukha. Pilit niyang tinatanggal ang antok na muli na namang lumulukob sa mukha niya. Naayos mo na ba? Ayos naman. Okay na. Tumangot-tangon lang si Krisa. Bahagya siyang initian kahit na nagbabadya na naman ang pagsara ng kanyang mga mata. Iginugo po siya ng antok na hindi maramdaman kanina nung wala pa si Nick doon. Magsha-shower lang ako sandali at kakainin natin ang pizza na binili ko. Makahulugang naburo ng mga mata ni Krisa sa binata. Napaisip siya na katatapos lang nitong maligo kanina bago lumabas tapos ngayon muli itong maliligo. Parang may mali doon. Ano kayang ibig sabihin nito? May ayaw ba itong maamoy siya sa kanya? Hindi niya namalaya na nakatitig na pala ang kanyang mga mata kay Nick nang walang anumang kakurap-kurap at parang may paghihinala na doon. Aaminin niya, hindi niya na mapigilan ang sarili na magduda. Nang mapansin naman ni Nick ang mga paninitig ng dalaga, ay agad niyang nahulaan kung ano kaagad ang laman ng mga paninitig na yon. Napakabilis kasi nitong hulaan at mabasa. Naguhumiyaw at umaapaw ang labis na pagdududa. Nakangisi na siyang lumapit kay Krisa. Dumukwang at walang imik na inabot ng bibig nitong nakaawang. Anong iniisip mong masama laban sa akin ha? Sa tingin mo ay may lakas pa ba akong maghanap ng iba? Sa labas matapos mong higupin yung lahat kanina? Wala na. Sayong-sayo na ako, Chris. Magmula nang matikman mo ko. Magmula nang malagyan mo ko ng laway, ikaw na lang ang nagmamayari sa akin. Napaiwas na ng tingin sa kanya si Krisa na halos sumayaw ang puwetan at kalamnan sa sobrang kilig na nararamdaman. Namula na naman ang kanyang mukha na hindi niya mapigilan. Inirapan niya na si Nick na mahinang tumawa lang. Hinawakan na nito ang kanyang baba upang muling magtamang mga mata nila. Bakit hindi muna tayo kumain bago ka maligo? Pag-iiba ng subject ni Krisa dahil kapag hindi niya ginawa iyon ay baka kung ano na naman ang mangyari sa kanilang dalawa. Para pagkatapos tutulog na. Yun bang gusto mo? Gutom ka na? Sakay ni Nick na halatang umiiwas na si Krisa. Tango ng dalaga na bumaba na ng kama. Laking pasalamat niya na kinagat ni Nick ang tangka niyang pagbabaling sa ibang subject ng usapan nila. Okay lang ba? Hindi ba makakaabala sa'yo? Sige, tara na. Tinulungan siya ni Nick na bumaba ng kama. Agad na umalikom ang isang kamay ng binata sa bewang niya at giniyan na siya palabas ng kwarto. Sabay na nilang tinungong kusina. Nagtimpla si Krisa ng hot chocolate para sa sarili dahil anito'y masarap yun kaulam ng pizza. Tinanggihan naman ni Nick ang offer niyang kape. Dahilan nito'y baka hindi na siya makatulog kung iinom siya noon kaya huwag na muna. O sige, tahimik nilang pinagsaluhan ng pizza na hindi naman nila nagawang maubos sa dami. Ang mga natira ay nilagay ni Krisa sa loob ng fridge upang initin mamaya at gawin niyang merienda. Matapos nilang kumain ay bumalik sila ng silid. Hinintay muna ni Nick na matapos siya sa kanyang ginagawa nang sa ganon ay sabay na silang bumalik ng silid. Bago makapasok ng pintuan ng banyo ay walang hiyang kaagad na naghubad na ng damit si Nick. Tinapon niya lang ang puting damit na suot sa sahig kung saan ay sinundan ng mga mata ng dalaga
na nasa likuran lang naman niya. Walang imik na dinampot niya na iyon upang siya na mismo ang maglagay sa laundry basket. Kailangan kasing mailagay yon doon dahil madalas na kapag puti ay hinahandwash ni Manang Esperanza. Bago mabitawan ng damit sa basket ay naburong kanyang mga mata nang may makitang kulay pulang mantsa yon. Inamoy niya ito ng ilang beses sa pag-aakalang ketchup lang iyon na natapon o sauce ng pizza na kanilang kinain kanina. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Krisa nang maamoy na malansa yon. Ang amoy na yon ay siguradong patak ng dugo. Hindi siya maari doong magkamali dahil kabisado na niya yon dahil madalas siyang masugatan sa daliri. Saan naman galing to? Patak lang yun at hindi naman sobrang dami, pero maamoy pa rin ang lansa noon. Nilingon na niya ang banyo kung saan ay tuluyan nang nakapasok si Nick sa loob. Lumalagaslas na rin ang tubig sa loob noon. Lumabas lang ba siya kanina para makipag-away? Sabi niya tungkol yan sa trabaho. Mahinang tanong niya. O baka naman may sugat siya. Imposible. Kung merong malalaman ko naman yun kaagad. Walang pakundangang pumasok sa kanyang isipan ay si Alex, ang dati niyang nobyo. Imposible yun. Hindi noon gagawin kalabanin ng future brother-in-law niya dahil tsak na malilintikan siya. Magiging bad shot din siya kay Nick. Papasok pa naman siya sa pamilya nila. Kausap ni Krisa sa kanyang sarili. Hindi pa rin mahulaan kung sino ang makakalaban ni Nick ng malala. Pero pwede rin namang siya. Kaya lang paano yun mangyayari? Bahala nga siyang lalaki siya. Bakit ko pa ba siya iniisip? Siya ang may gusto noon sa sarili niya. Pagdusahan niya kung siya man ang nasaktan ni Nick. Binitawan na niya ang damit ng binata sa laundry basket at muli siyang bumalik sa higaan. Nakailang sulya pa siyang muli sa basket ng mga labahan habang nakahiga. Iniisip pa rin kung ano ba talaga ang nangyari sa labas. Wala siyang planong tanungin ito paglabas mamaya. Nahihiya na siyang mag-usisa. Naghahanap siya ng sakit ng katawan. Ayan, pinagbigyan lang naman siya. Hindi pa rin kasi siya tumitigil. Wala na sa lugar ang paghahabol niya ng harapan. Kahit lantad naman na meron na siyang pakakasalang iba. Ibinaling na ni Chris ang mukha sa pintuan ng banyo, kung saan bigla niyang iniwas ang mata nang makita niyang lumabas na doon si Nick na ang tanging suot lang sa katawan ay ang kulay itim na roba. Nagmistulang mga diamond ang butil ng tubig sa bawat hibla ng kanyang buhok na kumikinang sa tama ng malamlam na liwanag ng ilaw. Muli niyang ibinalik ang kanyang mga mata sa binata. Parang nag-slow motion ang buong paligid nang matamis na ngumiti ito sa kanya nang magtamang muli ang kanilang mga mata. Tipong nagpaiba na ito sa pintig ng kanyang puso na animo ay lalabas na sa kanyang lalamunan. Akala ko tulog ka na paglabas ko. Nakangising tura ni Nick na humakbang palapit sa kama. Napabangon na doon si Krisa na para bang nakakita ng bench body model. Nahigit na niya ang kanyang hininga nang maramdaman ng mabilis na paghila ng abogado sa katawan niya upang mapatayo na siya ng kama. Walang ano-ano'y niyakap na siya nito ng mahigpit. Nanunuot sa kanyang ilong ang amoy ng after shower gel na ginamit ni Nick sa katawan, dahilan upang mawala siya sa sarili. Malayo naglakbay ng mga palad ni Nick sa katawan ng dalaga na animoy sabik na sabik. Nang makita niyang dalang-dala ng dalagay hinawakan niya. Ang magkabilang gilid ng ulot mabilis na inabot ang kanyang labi. Bahagyang nakatingala na si Krisa upang pagbigyan at pantayan ang ginagawa ng abogado sa kanya. Hindi alintana ang posisyon na yun kahit na hindi na siya komportable at tila ba mababali ng kanyang leeg. Hinayaan niya lang si Nick sa patuloy na ginagawa. Bahagyang tinulak ni Krisa sa dibdib si Nick nang maramdaman niya na parang maubusan na siya ng hininga. Baka humandusay na siya kapag hindi niya gagawin ang bagay na yun at titiisin ang lahat. Teka lang Nick, sandali, hindi ako makahinga ng maayos. Habol ang hiningang turan niya. Ayaw mo ba? Baka sa boses nitong labis na pagkabitin sa kanilang ginagawa. Parang biglang may dumagan sa dibdib ni Krisa nang marinig ang katanungang yun ni Nick. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay baka isipin nitong wala siyang kagana-gana. Nakipagsukatan siya ng tingin sa abogado. Hindi na ito muling umimik ng panakanakang binasa ng laway ang kanyang labi. Nanatiling nakaburo ang mga mata ng binata sa kanya. Napangangan ang dalaga sa kanyang gwapong outline ng mukha. Lumamlam ang mga matang inunat na niya ang kanyang balingkinitang mga daliri upang haplusin ang mataas nitong ilong. Pinadausdos niya yon pababa sa kanyang panga at baba.
Namulan ang mukha ni Krisa habang ginagawa niyang bagay na yon dahil hindi niya ma-imagine. Nick, ang gwapo mo. Natigilan na naman doon ng binata. Oo, alam niyang gwapo siya. Hindi niya inasahang pupurihin siya ng dalaga sa ganong pagkakataon. Nakakapanibago. Ganun pa man ipinakita niya pa rin na appreciate ito. Talaga, hindi ka ba nahihiyang sabihin sa akin yan? Bakit naman ako mahihiya kung yun naman talaga ang aking nakikita? Pambobola pa ni Krisa dito. Iniarko ni Krisa ang kanyang katawan, muling ilapit yun sa katawan ni Nick at mapang-akit na muli niyang inabot ang labi nito. Siya na ang nagkusa, baka sa mga mata ng binatang pagkagulat na naman sa kanyang ginawa. Pinag-ayos pa ni Krisa ang kanyang paghalik na hindi nagtagal ay sinuklian at ginantihan ng walang pakundangan ng abogado. Parang lulunukin na niya ang buong labi nito. Tila gutom na lobo. Nadala na ng pagkakataong iyon ang binata. Pinikit na niya ang kanyang mga mata, pinasidi pa ang halik na hindi nagtagal ay lumalim ng lumalim at nanood sa kanilang kalamnan. Dahan-dahan niyang inihiga ang katawan ni Krisa sa kama. Inalalayan niya itong mabuti nang sa ganon na hindi masaktan. Sinunod naman yun ni Krisa na bagamat namumula ang kanyang mukha ay nilok na niya ang pride. Tinumbasan niya yon, hindi nagtagal ay muli na naman nilang pinag-isa ang katawan. Pinalabas ditong init na kanina pa nag-uumalmas at kumakawala. Nang matapos ay bumagsak ang katawan nila, nakapawala pa ring saplot at naghahabol ng hininga. Yumakap na si Krisa sa katawan ni Nick kahit na naliligo ito at nanlilimahid sa sarili niyang pawis. Bagamat hinihingal, ay nagawa niyang pagmasdan ang mukha ni Krisa na bakas ang kasiyahan matapos ng muling halikan sa labi. Doon, napagtanto ni Nick na ang ganda pala nito lalo na kapag walang suot na make-up. Kaya naman pala hindi siya mabitawan ni Alex kung sakaling nagkataon na siya ang lalaki. Hindi niya basta-bastang bibitawan ang babae ng ganun lang. Ipaglalaban niya ito kahit pa saan sila magharap na dalawa. Sleep well, baby. Nagising si Krisa nang wala na sa kanyang tabi si Nick ngunit may isang piraso ng pulang roses sa katabi niyang unan. Halatang bagong pitas pa lang iyon dahil sariwang-sariwa pang itsura ng tangkay. Kinikilig na napangiti na si Krisa habang naiisip ang mukha ni Nick. Malamang wala namang ibang magbibigay noon kung hindi ang binata lang. Dinampot niya yon, hindi nagtagal ay nilapit na niya iyon sa ilong at bahagyang inamoy-amoy. Iginala ng mga mata niya sa silid dahil baka nagtatago lang ito tinitingnan kung ano ang magiging reaksyon niya. Ang alam niya ay wala naman itong trabaho ngayon. Nasaan kaya siya? Naisubsob na niya ang muka sa palad nang maalalang nangyari na naman sa kanilang dalawa ni Nick nang nagdaang gabi. Hindi talaga siya nito binibigo kada gagawin iyon. Sobrang napapaligaya siya nito kada aangkinin ng katawan niya. Masasabi niya ring adik ditong abogado dahil ilang beses na nilang ginawa yon ngunit wala pa rin itong kapaguran na parang yun lang ang unang beses. Aaminin niya man na tahasan o hindi, nagustuhan niya rin ang kanilang ginawa. Hindi na siya magpapaka-ipokrita pa doon. Sigurado siya na ang katawan ni Nick lang ang kikilalanin ng kanyang katawan sa hinaharap. Nakakainis naman, ang sweet niya. Ang aga-aga pinapakilig niya ang puso ko. Nang mga sandaling iyon, nakarinig ng mahinang kaluskos sa labas ng silid si Krisa. Maya-maya pa'y naulinagan na niya ang mahinang mga katok mula sa labas. Boses yun ni Manang Esperanza. Miss Krisa, kising ka na po ba? Bumaba na siya ng kama at nagkukumahog na binuksan ang pintuan ng silid na siyang tugon niya dito. May regalo sa'yo si attorney. Nako iha, paniguradong magugustuhan mo. Bulalas nitong kumikinang ang mga mata na bahagyang hinampas pa siya sa isang niyang braso. Ano pong ibig niyo sabihin, Manang Esperanza? Maang-maanga niya pero deep inside ay excited din. Halika, lumabas ka niyan at nang makita mo kung ano. Hila ng matanda sa kanya, bahagyang kinagat ni Krisa ang kanyang labi dahil lalo pa siyang naging excited kung ano regalo sa kanya ni Nick. Hindi niya rin alam kung anong pumasok sa isipan nito at bigla na lang nagregalo. Ilang sandali pa hinayaan ng dalagang hilahin siyang excited na si Manang Esperanza, palabas ng silid. Sa pagmamadali pa nga niya ay hindi niya napansin na wala palang saping tsinelas ang kanyang mga paa. Bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng katulong na dagli ang natigilan sa kanyang ginagawa. Naku, magsuot ka ng tsinelas, Miss Krisa. Hindi yan magugustuhan ni Attorney Ors na makita kanyang yapak.
Baka isipin pa noon na pinapabayaan kita. Sige na, magsuot ka na muna ng tsinelas mo. Hindi siya pinansin ni Krisa na kaagad na nitong nilagpasan. Yung minsan na hindi naman siguro masama. Ang pangit lang ay kung lagi niya yung gagawin at sa harapan mismo ng abogado. Tsak siyang magrereklamo to lalo na kung sa isang kama sila natutulog. Hindi niya na kasi mahintay pa na makita kung anong sinasabing regalo ng matanda na galing kay Nick. Para siyang bumalik sa pagkabata nang banggitin niya yon. Minsan lang kasi siya nitong makatanggap. Isa pa sobrang appreciative niyang nilalang. Natutup na ng dalaga ang bibig nang makita ko anong niregalo ni Nick sa kanya. Mga instrument. Hindi ko alam kung gusto ba ni attorney na pagawang ka ng sarili mong studio eh. Package yata yung kinuha niya at ipinakustomize pa para personal na iregalo sa'yo. Sa bagay, kung hilig mo nga naman yon ay bakit hindi? May available pa naman na silid sa penthouse na ito na kung sasabihin niyang isa ay gagawin mong music room ay hindi na ako magtataka, Miss Krisa. Ganon kanya kamahal, iha. Parang walang narinig na mabilis na lumapit doon si Krisa. Nasa sala pang mga yun at halatang bagong deliver lang din. Ngayon pa lang ay parang gusto niya nang hilingin kay Nick na bigyan siya ng isang silid para doon. Siya tatambay at gagawin niyang music room. Siguro naman hindi siya nito bibiguin. Ilang beses niyang hinaplos sa mga instrument, lalo ng bagong piano at gitara na siyang nag-stand out sa mga yon. Sa ganda noon ay ang lakas makayaman. Nang makita ng dalaga ko anong brand noon ay muli na naman siyang napamulagat at ini-imagine na sa isip ko magkano lahat ng nagastos ni Nick upang mabili lang ang lahat ng iyon. Napakamahal na mga iyon kung kaya naman hindi niya sukat akalain na bibigyan siya ni Nick ng regalong may ganitong halaga. Mukhang wala na talaga siyang kawala sa binata. Wala na siyang ibang choice kung hindi ang magpatali. Bagay na gusto niya rin. Manang Esperanza, seryoso ba kayo na para sa akin ang lahat ng mga to? Oo, siguro naman walang magkakamali o magpa-prank na mag-deliver niyan dito. Kung hindi para dito at para sa'yo. At saka, may bouquet na sa'yo nakapangalan at si babae may pangalan ni attorney. Turo na kaya sure ako na sa'yo yan. Noon lang napansin ni Krisa na nasa ibabaw mismo ng piano. Sa mga sandaling yun ay parang gusto nang kumawala ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib sa sobrang saya at kilig. Ibang-iba ang tuwang lumulukob sa kanyang buong katawan. Kumpara talaga sa kanya ang mga yon, parang handang-handa na niyang luhuran si Nick mamaya kapag sila na lang upang paulit-ulit na dito yung magpasalamat. Namula na naman ang kanyang mukha sa isiping yon, yung tipong kahit katawan niya ang hilingin ni Nick, buong magdamag ay nakahanda niyang ibigay upang matumbasan lang halaga ng mga ito. Sure naman siyang hindi ito hihingi ng kapalit, pero ano man ang mangyari ay nakahanda siyang gawin iyon. Hindi lang siya ang tuwang-tuwa, si Manang Esperanza din. Magaling ka ba talagang tumugtog ng mga yan? Sige nga, parinig nga, hamon ng matanda sa kanya. At dahil gustong ipamalas ni Krisa ang kanyang kakayanan at ipakitang hindi nagkamali si Nick na bigyan siya, ay walang pag-aalinlangan siyang lumapit doon at marahang tumango. Hinaplos-haplos niya ang cover ng piano at ang strings ng gitara. May bago pa siyang mic na may stand. Na-imagine niya na tuloy ang sariling kumakanta at nagpi-play ng mga instruments na yon. O kung hindi naman niya nagko-compose ng sarili niyang kanta, kagaya na lang ng iniidolo niyang musisya na si Mr. Celis. Ano pong gusto niyo, Manang Esperanza? Mag-play ako ng piano, gitara o kantahan ko kayo? Pwede ba lahat? Joke lang, iha. Piano na lang, Miss Krisa. Tumugtog ka ng piano. O sige po, your request is granted. Inat pa ni Krisa na pinaputok ang mga daliri sa kamay niya. Excited na naupo na doon si Krisa. Tinanggal ang cover ng piano at maingat na pinindot ang putit-itim na keys gamit ang kanyang mga payat na daliri. Kumikinang ang kanyang mga mata habang ginagawa yon. Aminin niya man o hindi, na-miss ng katawan niyang gawin iyon. Hindi na nga niya matandaan ang pakiramdam noong huli niyang ginawa yun na para sa kanya ay ang tagal na noong panahon. Gitar naman, Manang Esperanza. Kapag dakay tayo ni Chris at nilapitan naman ng gitara, matapos ng ilang minutong pinakita ang galing niya sa pagtugtog ng piano, na speechless na doon ang matanda. Pakinggan niyo po ito at sabihin niyo kung deserve ko ba ang regalong tinanggap ko kay Nick. Pumapalakpak ang matanda, tuwang-tuwa na sa talentong meron ng dalaga sa piano pa lang. Ang galing mo naman, Miss Krisa. Deserve na deserve mong makatanggap ng mga yan.
Sambit agad ng matanda, hindi pa naman niya nasisimulang tumugtog ng gitara. Kinangiti na yun ni Kriza. Nagsimulang string naman ng gitarang nilaro-laro ng talentadong daliri ni Kriza matapos na maingat na damputin iyon. Sinabayan niya pa ito ng kanta na tumutugma sa bawat galaw niya ng strings. Panandaliang natulala na doon si Manang Esperanza na hindi inaasahang parang sa anghel ang boses ng dalaga. Kumikinang ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Kriza na damang-dama ang kanyang kinakanta. Pumipikit-pikit pa ito na animoy nasa sarili niya lang itong concert kung saan ay tanging siya lang ang may hawak ng kanyang mundo. Para itong tunay na anghel na bumaba ng langit, mas malakas na pumalakpak si Manang Esperanza. Mababanaag sa mga matang paghanga at pagiging proud. May halik din yon na hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Deserve ng dalagang mahalin ng isang Nick Bentacourt na magaling din naman sa ibang talent nga lang yon. Bagay sila. Napakagaling mo, Iha. Ang talented mo nga. Hindi nagkamali si attorney nang mahalin ka niya. Bakit hindi ka mag-audition sa mga singing contest to showcase your talent? Kailangan ipakita mong talento mo at i-share mo sa maraming tao. Ano ka ba? Huwag mong itago. Huwag kang mahiya. Ipagmalaki mo yan. Litanya nitong mahinang ikinahigikik lang ni Kriza kahit na nasisiyahan siya sa mga papuri ng matanda. Simpleng napangiti lang doon si Kriza. Nakalimutan niya yatang banggitin sa matanda na music teacher siya. Kung kaya naman gano'n na lang paghanga nito sa angking kakayahan niya pagdating sa musika. Nang mga sandaling iyon, bago pa siya makasagot sa papuri ni Manang Esperanza, ay malakas na nagring ang cellphone ni Kriza. Sa loob ng silid at umaabot ang tunog sa kung nasaan sila dahil sa bukas ang pintuan noon na hindi nila nagawang isara kanina. Sabay na silang napalingon doon ni Manang Esperanza. Teka lang, Manang Esperanza, at baka si Nick po yung tumatawag sa akin. Patakbong tinungo ni Kriza ang silid. Halos liparin niya na yun upang makuha lang ang kanyang cellphone at masagot. Kinakabahan siya na baka mamatay ng tawag ni Nick kung babagal-bagal pa siya at hindi na ito muling tumawag. Kung nasa office ito, may hiya siyang istorbohin pa ito sa ginagawa. Nick! Excited na sagot niya bagamat hinihingal, hindi maitagong saya sa kanyang tinig. Natanggap mo na bang regalo ko, Chris? Ano, nagustuhan mo ba ha? Excited din ang tinig ng binata sa kabilang linya. Hindi niya na mahintay ang sagot ng dalaga na halata namang sobrang na-touch sa ginawa niya. Oo, ang ganda. Super. Gustong gusto ko sila. Papatayuan mo raw ba ako ng music studio, sabi ni Manang Esperanza? Nilakipan pa ni Kriza ng malakas na pagtawa yon. Nahalata kung gaano siya kaligaya. Oo, sabi mo sa kanya, linisin na isa sa mga room at yun ang gagamitin mo. Ipatanggal niya kamo ang ibang gamit doon at ipalipat sa ibang silid ng malawak ang space. Sabihin mo ay utos ko, maliwanag? Sige, sasabihin ko mamayang paglabas ko ng kwarto. Kinikilig pa rin natura ng dalaga. Ngunit biglang naglaho ang kanyang mga ngiti nang maalalang brand na mga yun na kilalang napakamahal. Milyon nga halos ang halaga kung kaya hindi siya makapaniwala sa abogado. Kaya lang Nick, alumpihit na siyang sabihin nitong inaalala. Baka isipin nitong siya na ang binigyan siya pa ang nag-iinarte. Kaya lang may hindi ka ba nagustuhan? Pwede nating papalitan. Hindi yun, gusto ko silang lahat kaso ang mamahal nito. Hindi ba ako mukhang umaabuso niyan ha? Okay lang yan as long as gusto mo sila kahit na magkano pa. Nakahanda akong pagkagastuhan sila. Anong umaabuso? Sino nagsabi niyan sa'yo? Bakit ganyan ang iniisip mo? Huwag mong alalahanin ang halaga nila, Chris. Basta masaya ka at gusto mo sila, para sa akin ay wala yung katumbas na halaga. Hindi umimik doon si Kriza. Lalo pa siyang na-touch sa pagiging thoughtful nito. Ano, gusto mo ba silang lahat o may gusto kang papalitan? Siyempre, gusto ko silang lahat. Nag-aalala lang ako na baka maubos ang pera mo. Walang kaubusan ng pera ko pagdating sa'yo, baby. Kagaya na pagmamahal ng puso ko, unlimited sila para sa'yo. Nakikinita pa ni Chris ang itsura nito habang sinasabi niyang litanyang yon. Mariing naipikit na ni Chris ang kanyang mga mata sa sobrang kilig na kanyang kalamnan. Natatawa na siya sa pinagsasabi ni Nick, ngunit kailangan niyang pigilan iyon at baka ikagalit. Oo nga at kinikilig siya. Pero parang habang tumatagal ay pakorni na yun ng pakorni. Bagay na hindi na niya matagalan pa. Masyado mo naman akong ini-spoiled. Deserve mong spoiled, Chris. Ano ka ba? Okay na yan ha, wala ka ng reklamo. Kung may hindi ka nagustuhan sa kanila, sabihin mo at papapalitan natin.
Doon tayo sa magpapasaya sa'yo. Maliwanag? Maraming salamat, Nick. Sambit ni Krisa na hindi mapigilang mamulang mga mata. Ngayon niya lang naranasan ang ibigay ang lahat ng gusto niya. Hindi niya kailangang magsabi o magparinig sa lalaki. Ibang-iba yun noong si Alex pang karelasyon niya. Ibang-iba dito si Nick. Walang anuman, baby.